Para naman sa araw na, ayan. So, para naman sa araw ng Miyerkules, December 8, gawin ang gawain sa homeroom guidance week 3 and 4. Yung you can do it sa pahina 10 hanggang 11, what I have learned sa pahina 11 hanggang 12, at share your thoughts and feelings sa pahina 12 hanggang 13. Para sa araw ng Huwebes, December 9, sagutan ang module activity week 4, day 4. Sagutan din ang supplementary worksheet week 4, day 4. Para sa araw ng Biyernes, December 10, sagutan ang module activity week 4, day 5 at supplementary worksheet week 4, day 5. Pwede nyo pong i-screenshot yung schedule para po hindi natin makalimutan. Next slide, Chardes. Ayan. Para sa araw ng Lunes, sa ating module activity po, pag-aralan natin ang mga larawan at alamin ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya. Okay. So, ang ating pinaka-content dito, pagmamahal sa ating pamilya. Ayan, sa una, may nakalagay dyan parang conversation, parang dialogue. Ay. Okay, sa una nakalagay, pagsasabi ng salamat po, walang anuman, at hindi ko po sinasadya kung kinakailangan. So sa ating panuto, pag-aralan ang mga larawan. So ipapatukoy natin sa mga bata. Ano kaya yung nasa larawan? Pwede po nating basahin yung nasa ibaba at ipatukoy natin kung nagpapakita ba ito ng pagmamahalan sa isang pamilya. Okay, yung pangalawang picture, pagmamano at paghalik. Ayan. Pangatlo, pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal, kagaya ng I love you, mama o papa. Pang-apat na picture, pakikinig sa mungkahi ng mga magulang at iba pang kaanak. Panglima, pagsunod ng maayos sa mga utos o kahilingan. Okay. So wala po tayong gagawin dito. Kailangan po ipapatukoy lang po natin sa mga bata kung ang mga larawan ba ay nagpapakita ng pagmamahalan sa isang pamilya. Next slide, Chardes. Ayan, module activity week 4, day 2. Martes. Para naman po sa araw na Martes yan. Nasa module activity pa lang po tayo mga mamis ha. Okay, panuto. Bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng magandang pag-uugali tulad ng pagtulong, paggalang, at pagiging matapat sa kapwa-tao. Okay, ang nakalagay dyan, bilugan. Yun lamang po ang gagawin. Okay, dito pwede nating ipa-identify ang mga pictures sa mga bata. Ano ang nakalagay or anong ipinapakita ng mga larawan? Halimbawa, sa unang picture, medyo malabo sa akin, Chair. Ano yung nasa unang picture? Nagbibigay, ito ba, Chair? Ito? Nakikita mo yung arrow? Chair. Yung una. Yung una, Chair. Hindi pala ako yung host. Babae at yung lalaki. batang babae, oo, Chair. Nagbibigay yata. Binibigyan yung baboy. Ayan. Okay. So, yung unang picture, yung batang babae, nagbibigay ng limos dun sa sa matanda na nanghihingi. Okay, next picture. Pababa ay pakanan po tayo. Pangalawang picture, may isang batang lalaki na nakaupo at meron namang isang matandang nakatayo. So, ibig sabihin, hindi nag-share ng upuan yung batang lalaki. So, hinayaan lang siguro niya na tumayo yung matanda. Ano ba yan? Sa loob ng sasakyan. Bus, Medyo malabo sa akin. Sa bus. Okay. Oo. Next picture, ayan, birthday. May inabot or nagbigay ng cake sa may birthday. Sunod,
Ayan, dalawang lalaki na nagsusuntukan. Ano yan? Panglimang picture. Hindi ko makita, sure. Parang nag-aaway, babangayan. Oo, parang siguro nagsisigawan ba yan? Or nagbabangayan or nag-aaway. Teacher Okay. Michelle, ano Hindi pong ko picture malabo. yung nandito? Si Teacher Michelle yata ang gumawa niyan eh. Para mas malinaw. Hello, sir? Itong nasa gitna na, Char. Ito lang, hindi namin identify. Parang sumisigaw or Ay, ayun, Char, Grace. Medyo Okay. malabo. kasi gamit ko, sir, hindi ko masyadong Oo pasensya nga, na. kami rin, Char, madilim lang kasi, kaya hindi din namin masyadong makita. Thank you, Char. Okay, sir. Ayan, Char Grace, okay na, nagsisigawan. Ay, na-mute si Teacher Grace, Chardes. Napindot niya siguro. Okay. Hello, Yeah. sorry po na-mute. Okay, next. Okay na, Char. Okay, sunod na picture, yung may matandang patawid sa kalsada at tinulungan siya ng isang batang babae sa pagtawid. Sunod na picture, merong, ayan, hindi ko na naman ma-identify yung parang may nagsabi. Yung dumating na parang lola, tas sinalubong ng mga bata. Okay, so makikita dyan na dumating yung isang lola at masayang sinalubong siya ng kanyang mga apo. At ang panghuling picture, isang bata na nagmamano sa kanyang lola. So balikan po natin yung panuto. Bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng magandang pag-uugali lamang. Kung hindi naman po maganda yung pinapakita ng larawan, wala po tayong gagawin doon. Okay, so maliwanag po. Next, Chardes. Ayan, para naman po sa Homeroom Guidance Week 4. Week 3 and 4 yata. Ayan. Week 4. 4. Oo, sure. Naan natin. Okay, ayan. So you can do it. Suggested time allotment, 20 minutes po. Ayan, ang panuto, make a bracelet of emotions. Follow the instructions below. Ask the help of your parent or guardian. Ayan, so gagawa daw po ng bracelet of emotion, di ba? Mga damdamin. So ang step 1, cut strips of unused papers or old magazines. Cut out shapes. Ayan, magugupit po tayo. Hindi po natin kailangang bumili. Kung may mga old magazines naman po tayo, pwede po yung gamitin. Okay. So roll strips of this paper to create beads with holes in the middle. So pabibilugin po natin yung mga strips ng papel. Kagaya po niyan, may picture pong nakalagay dyan. Tapos yung mga binilog na strips ng papel, yun po ay ilulusot natin sa sinulid or yung gagamitin nating pantali ng bracelet natin. Ayan, tie both ends to make a bracelet. Ito po yung mga pwede nating gamiting mga materials, colored paper, newspaper, things with holes in the middle such as shells or buttons from clothes which are no longer used. Ayan. Pwede rin naman po palang mga ibang gamit kagaya ng mga shells or mga botones or kung meron kayong mga extra beads na hindi naman po gagamitin na, so pwede po yon. Pwede po nating ilagay yon sa gagawin nating bracelet. Ayan. Next slide, Chardes. Ayan, thank you, Teacher Grace. Welcome, Chair. Ako na po dyan. So para naman po sa what I have learned ng homeroom guidance, sabi po dito,
Suggested time allotment, 20 minutes. Listen as your parent or guardian read the sentences. Draw a heart and color it green if you will do it. Draw a heart and color it red if you will not do it. So, lahat po kayo ay magdo-drawing ng puso. Maiiba lamang po siya sa kulay. Kukulayan po ng green yung heart kapag gagawin. Pero kapag hindi naman po magagawa, color red. So babasahin niyo po ito sa may nag-e-echo char kanina. Babasahin niyo po ito sa mga bata at Tagalogin po. So number 1, sabi po dito, you are not allowed to play outside your house to avoid the virus. You get mad with your parents and never talk to them anymore. So yun po, i-explain nyo po sa bata na hindi ka pa pwedeng maglaro sa labas dahil may virus. Nagalit ka sa magulang mo, nagalit ka sa akin kasi kayo po yung magulang. Sabi niyo gano'n. Tapos hindi mo na ako kinausap. Gagawin mo ba yun o hindi? So yung sa gilid lang po, sa mismong box din po, doon nyo na po ipapaguhit sa bata, yung heart. So kulayan na lang po ito ng green kung gagawin at red kung hindi. So yun po yun. Ganon din po dun sa ibang mga sentences na sumunod. So sa 2, 3, 4, 5. So babasahin po muna, explain sa bata ano pong ibig sabihin at mag-draw po ng heart. Next, Teacher Des. Yan. Para naman po share your thoughts and feelings. Suggested allotted time, 20 minutes. The slogan about what you have learned. Color and design the slogan. Share your slogan with your family members. So sample slogans. It is okay to have feelings. Feelings are common to me. I should always know how I feel. So ito po kahit Tagalog na. Sa ibang papel na lang ba, Teacher Arlene? Or, teka nga. Po, pwede naman po sa ibang papel kasi kukulayan at didesignan po pala. So sa ibang papel po talaga. Sa bond paper po na kahit short. Not sure. So, yung kahit short lang po na bond paper, and then pasulat nyo po sa bata, kahit yung parents, kahit po hindi ganun kaganda yung sulat ng bata, okay lang po yun. At least sila po yung gumawa. I-guide lang po natin sila. Halimbawa, ayan po, yung sa slogan na yan. Halimbawa ng slogan po, okay lang ako ay malungkot dahil ito ang aking nararamdaman. Ganun po. Tapos, kakapalayan po sa bata, then nagyan lang po ng declaration sa gilid, sa border po. Then, lagyan po ng pangalan. So, kahit ganun lang po yung slogan, okay na po yun. Tapos hayaan nyo po na yung bata po yung gumawa. I-guide lang po natin. Okay lang naman po kahit hindi sobrang ganda yung gawa Kasi ang inaano po namin doon, ang ginigradean po namin doon, hindi po yung outcome na sobrang ganda nga. Pero yung process na yung ano po talaga na yung bata yung gumawa. Kung sobrang ganda nga pero hindi po yung gawa ng bata, sayang naman po. Next po. Para naman po sa Module Activity Day 4, yan, ito po panuto. Gumuhit ang hugis puso sa katapat na hanay kung ito ay nagsasaad ng pagmamahal sa pamilya at nakatatanda at X kung ito ay hindi. So dito po, 'di ba, sa number 1, merong box na katabi. Kayo sasagot. Doon po sasagot ng bata. Nag-e-echo po. Okay, so doon po sasagot yung bata. Number 1, nagmamano ako sa aking lolo at lola sa tuwing darating sila. So yan po, puso kung tama at kung nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya.
po at nakatatanda at X naman po kung hindi. So yan po, 1 to 5 dito po. Next po, Teacher Des. At para naman po sa module activity week for day 5, panuto, kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya. So kung ano lamang po yung instruction or yung panuto, yun lang po yung gagawin. So kulayan lang daw po yung nagpapakita ng pagmamahal at sa pamilya. Kung hindi, wala po kayong gagawin. Hindi nyo po lalagyan ng X or kung ano man. Kasi ang sabi lang po sa panuto, kukulayan. So para naman po sa pag-explain po ng supplementary worksheet week 4, narito po si Teacher Michelle. Nandyan po ba si Teacher Michelle, Char? Sure, wala siya. Sige, ako na muna. Tuloy ko na lang. Ako na muna. Sige, Chair. Ikaw muna. Okay, Char. So, para naman po sa supplementary worksheet week 4, sasagutan po ito December 6 to December 10, kasabay po ito ng module activity po. So, for day 1 po, sa araw ng Lunes, kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa letrang O. So, letter O na po yung ating topic po dito. So, bago nyo po ituro sa bata bago nyo po ipagawa po itong activity na ito, maaari nyo po muna sa kanyang i-introduce o ipakilala yung letter O. So, pakilala nyo po muna ang malaki at maliit na letter O. Then, after po nun, sabihin nyo po kung ano ang tunog ng letter O. Ang tunog ng letter O ay O. Sasabihin nyo po yung tunog para po matandaan ng bata. Then, after po nun, isa-isahin nyo na po yung mga larawan na nandito. Halimbawa, meron pong orasan. So, pakukulayan nyo po sa bata ang mga larawan kung ito po ba ay nagsisimula sa letrang O. Halimbawa po, orasan, O. May unang tunog na O. Tanungin ng bata, ito po ba ay nagsisimula sa O? Pag sinabi po na nagsisimula to sa O, pakulayan po. So, next po, ubas, U. Ubas. So, U yung unang tunog. Nagsisimula po ba yan sa letter O? Next, oso. Oso. Next naman po, unan, ospital. Ano ba to? Pare. Okay, pare ba to? Obispo, sir. Ay, obispo, tama. Obispo. Obispo. O anong unang tunog po ng larawan? Pag letter O po, kukulayan. At yung huli po, okra. So, ayun lang po yung ating gagawin for day 1. Next po, Teacher Des. Next slide po. Ayan. So, next naman po for day 2, araw ng Martes, kulayan ng kahel ang malaking letrang O at berde sa maliit na letrang O. So, kahel po, kulay orange po ang ikukulay kapag malaking letter O yung nasa loob ng ponkan. Then, kulay green naman po kung maliit na letter O. So, madidistinguish naman po natin kung ano yung malaki at maliit na letter O. Next po, Teacher Des. Then, next naman po, para sa ating week for day 4, araw ng Huwebes, kulayan ang mga kahon na may 4 na larawan at ikabit ito sa kahon na may bilang 4. So, tapos na po tayo sa letters. Next naman po, number naman po ang pag-aaralan ng mga bata. So, anong number po? Bilang 4. So, bago po ninyo to pasagutan sa bata, ipakilala nyo po muna ulit sa kanya kung ano pong bilang po ito. So, bilang 4. Sa English, 4. Then, dapat po alam din po ng bata sa Tagalog. 4 sa English, sa Tagalog po ay 4. Then, gawa din po kayo ng simple activity. May mga colors po yung mga bata, di ba? So, maglagay po kayo sa harapan niya ng 4 na colors, then ipabilang niyo po sa kanya. Para po at least po nalalaman po nila or natututunan po nila ang pagbilang ng bilang 4. So, dito po, kukulayan lang po sa bawat box ang mga larawan na merong 4 na bilang. Then after po nun, i-connect po dito sa bilang 4. So, halimbawa, meron tayong mansana. So, ilang bang mansanas po yan? Itatanong niyo po sa bata, ipabilang niyo kung ilang mansanas. Pag sinabi niya po na 4 na mansanas, pakukulayan niyo po. Then after po nun, i-connect sa number 4. Hanggang po dito sa ilalim na mga larawan. So next slide po, Teacher Des.
Yan. Next naman po, para naman po sa week 4, day 5, araw na po ng Biyernes, iguhit ang kulang na larawan sa bawat kahon para mabuo ang 4 na bilang. So, kung ilan ang kulang sa bawat box o sa bawat larawan, ayun po yung i-drawing ng bata. So, bata po ang magdodrawing ha, kahit hindi gayang-gaya yung nasa picture, basta po, bata yung nag-drawing, okay po yun. So, halimbawa po, meron tayo ditong 2 saging. So sa 2 saging, tanungin niyo po yung bata, ilan kaya ang kulang para mabuo itong 4 na saging. So pag sinabi niyo po 2, mami, so ipa-drawing niyo po 2 saging. Hanggang po magawa hanggang dito po sa Pack 1. So ayan po para sa ating supplementary worksheet week 4, day 5. Thank you, Teacher Arlene. Thank you, Teacher. Ay, ikaw na rin pala. Sunod. Ay, matang Ako na ba? module. Para po sa module week activity week 5 schedule hanggang sa day 1 and day 2. Si Teacher Arlene po ulit. Okay, thank you, Teacher. So, tapos na po tayo sa module activity week 4 and supplementary worksheet week 4. So, ito naman po, next na po tayo sa module activity week 5. So, pero ang week 5, hindi ngayong week po ha, sa susunod na linggo. Ayan po, nakalagay po dito. Mga sasagutan sa December 13 to 17, Lunes hanggang Biyernes po. So, next week pa po ito. Next slide po, Teacher Des. Yan. So, ito po yung ating schedule para sa module activity week 5. Sa December 13 po, sagutan ng module activity week 5, day 1. Sagutan din ang supplementary worksheet week 5, day 1. Then December 14, araw ng Martes, sagutan ng module activity week 5, day 2. At sagutan din ang supplementary worksheet week 5, day 2. Then pagdating naman po ng December 15, araw ng Miyerkules, di ba po ito dati ay non-curricular activity, pero dahil meron po tayong homeroom guidance module, dito na lang po natin ilaan yung araw ng pagsasagot ng homeroom guidance. So ano po yung gagawin sa araw ng Miyerkules? Sagutan ang mga gawain sa homeroom guidance, week 5, yung people in the community po, yung nakalagay po sa inyong homeroom guidance. Then, December 16, araw ng Huwebes po, sagutan ng module activity week 5, day 4 at day 5. Then, sagutan din po ang supplementary worksheet week 5, day 4 at day 5. Then, pagdating ng December 17, araw ng Biyernes, sa susunod na Biyernes po, retrieval po or balikan po ng second quarter module activity worksheet, week 1 to week 5 lang po. Supplementary worksheet week 1 to week 5 at yung homeroom guidance natin na week 1 to week 5 po. So, tandaan po natin ha kung kailan po yung retrieval po. Next slide po, Teacher Des. Ayan po. Umpisahan na po natin yung module activity week 5 day 1, araw ng Lunes, sa susunod na Lunes pa po. Ang ating panuto, bilugan ng gamit o pagkain na matatagpuan sa lugar na nasa kahon. So ang topic po natin sa week 5 ay mga lugar sa loob ng paaralan. So ano ba yun? Merong silid-aklatan, silid-aralan, merong kantin, merong clinic. So ayan po yung mga lugar po sa ating loob ng paaralan. So bago nyo po ulit to ipasagot sa bata, may konting discussion po muna kayo. Ipatukoy nyo po kung ano yung larawan na nakikita po nila dito sa unang box. So meron dyan pong mga cabinet na may mga laman na libro. So kapag meron pong mga cabinet tapos may mga laman na libro, ang tawag po dyan ay silid-aklatan. So sabihin po sa bata na sa ating paaralan ay meron tayong silid-aklatan o yung tinatawag na library. And after po nun, patukoy nyo sa bata kung alin-alin po ba dito sa tatlong tong mga larawan na nasa tabi niya, alin yung matatagpuan po sa loob ng silid-aklatan. May matatagpuan bang pagkain sa loob ng silid-aklatan? May mga libro ba? Mayroong mang globo? Kapag sinabi po na merong librong makita, ang gagawin lang po, bibilugan lang po. So, next naman po, sunod na larawan, silid-aralan. So, ito yung classroom. So, sabihin niyo ulit sa bata, ito po yung silid-aralan. Dito nag-aaral ang mga bata o pumapasok yung mga bata kapag nagkaroon na po ng face-to-face. So, alin po yung mga bagay na
makikita sa loob ng silid-aralan? May blackboard ba? Meron po bang mga panturok or meron po bang lamesa? So alin sa tatlong 'yan yung mga makikitang gamit sa loob ng silid-aklatan? Bibilugan po. The next naman po, kainan. O sa kainan naman po, alin po yung makikita po sa loob ng kantin? So patukoy ulit sa bata. At yung huli, clinic. So alin po ulit yung mga bagay o gamit na makikita sa loob po ng clinic pa? Bibilugan lang po. So ayan po yung ating week 5, day 1 po. Next slide po, Teacher Des. Okay, so next naman po for day 2, week 5, day 2, araw ng Martes, gumuhit na 5 bagay na makikita sa loob ng silid-aralan at kulayan ito. So katulad po ulit ng sinabi ko kanina na bata po ang guguhit or magdodrawing. Kasi po, upon checking po ng mga modules, may mga nakikita kami na sobrang ganda naman ng drawing. Parang hindi na bata yung nagdo-drawing. So kapag ganun po, ang ginawa po ninyo na kayo yung nagsasagot ng module ng mga bata, ng mga worksheet, parang niloloko na rin po natin yung ating mga sarili. Kasi sino po ba yung nag-aaral or sino po ba yung pumapasok sa ating sa ngayong taon, 'di ba po yung mga bata? Kaya po much better po na bata po yung pasagutin po natin para at least matuto po sila. So dito po mag-drawing lang yung bata kung ano-ano yung mga nakikita niya sa silid-aralan. Upon dun po sa pagsasagot sa day 1, may idea na po yung mga bata na yan. So, papadrawing nyo lang po dyan, 5 lang po. Then after po i-drawing, kukulayan. So, ayun po yung para sa ating day 2. So, okay na po, Teacher Angel. Ayan. Yes, Charlene. So para naman po explain sa atin ang Let's Try This sa Homeroom Guidance Week 5, let's try this, let's explore this, and keep in mind hanggang you can do it. Nandito po si Teacher Vicky. Nakapasok na po ba, Charles, si Teacher Vicky? Ayan. Good afternoon. Ayan. Good afternoon, Sir. Ayan. Para po sa ating homeroom guidance, week 5 for December 15, Miyerkules, let's explore this. Suggested time allotment, 15 minutes. Look at your mother, your father, your guardian, or whoever your learning partner is as they act out their role or decide role in the community. O mga bata, sa mga bata po to ha, yung mga mami ngayon magiging artista na. Magro-role play kayo ngayon dyan. Titignan nila, papahulaan nyo sa mga anak ninyo. Processing question, what does your mother, father, guardian, or learning partner do in the community? Papahulaan nyo ngayon kung ano yung ginagawa ninyo sa community. Halimbawa, kayo ba ay pumupunta sa palengke? What will happen if they don't do their role in the community? Para sa ating note, ask your parent or learning partners to name some more people in the community and what they do. O yan, pakilala niyo muna yung mga community helper niyan. Yung mga sino ba yung taong bumubuo sa community. Tapos yung mga parent or guardian, sila naman ang mag-act out gagawin. Halimbawa, street sweeper, pahuhulaan nyo, may hawak kayong walis, meron kayong, kung pulis naman, meron kayong pito para mahulaan nila. Next year. Yan po. Introduction. Yan. Para masabi nila kung ano ang ginagawa ng isang community partner or ng mga community helpers sa ating lugar. Introduce natin to ha. Community is a group of people who live together in one place. In this module, you will learn about the roles of the people in the community, the things they do, and how they can help to you. After this module, you will already know whom to call when you are in need. Siyempre, alam na yan ng mga mami at daddy. Halimbawa, pupunta kayo sa health center. Sino-sino yung mga taong makikita nyo sa health center?
para ma-introduce niyo po ang doctor, ang nurse, ang dentist. Tapos, halimbawa, kayo ay tatawid. Walang traffic light. Sino ang taong makikita nyo doon para kayo ay patawirin? So, ang traffic, police aid. Meron naman ding bumbero. Ano ang ginagawa ng isang bumbero? So, let's try this. Ito ang gagawin natin. On a sheet of paper, make a collage of a people you see in the community. You can draw or cut at least 4. Paste them on a clean sheet of paper with the help of your parents or guardian. So, magka-collage lang po kayo, maghanap kayo sa inyong old books. Pero bawal nga yun, no? Mag-draw na lang tayo para wag tayong magpunit ng mga larawan sa ating lumang libro. Kasi minsan bawal talaga yun pag nahuli tayo. Tama ba mga chair? Pwede na lang sila mag-drawing. Opo, Chair. Gawin na lang, Chair. Kasi kung yung iba wala ring libro. Oo. Yun, mag-drawing na lang. Tapos, yan, no, sa isang papel, kung wala kayong papel, bond paper po ha, bond paper na lang para tapos lagyan nyo ng pangalan. Tapos, halimbawa, ang i-draw nyo doon ay si teacher. Lagyan nyo ng pangalan kung ano ang ginagawa niya. Si teacher, ano ang ginagawa? Yung bumbero, yung dentist, yung doktor, yung nurse. Eto muna. Pagkatapos nyo po yun, para habang dinidikit nyo yan, tinatanong nyo isa-isa kung halimbawa si doktor, sino siya at ano ang ginagawa niya. Who are the people in your community whom you include in your collage? Sino ba yan na isinama ninyo sa inyong collage? Para malaman ng anak ninyo, no? Ano ba ang ginagawa niya sa ating community? Habang nagdidikit kayo isa-isa, na-explain nyo rin kung ano ang tungkulin nito sa ating komunidad or community. Next year. Next, yan. And for keep in mind, huwag na natin ano yung time allotment. Community is a place where we live. The people in the community are the ones who help us. They help us to do our tasks easier. They make the community a better place to live in. Yan, explain nyo. Bakit ba may mga taong tumutulong sa ating community, sa ating komunidad? Each one in the community plays different roles and each role played is important. Mahalaga ang tungkuling kanilang ginagampanan sa ating komunidad. O halimbawa, kung wala tayong barangay captain, ano kaya ang mangyayari sa ating komunidad? Kung walang nagpapatupad ng batas trapiko, ano kayang mangyayari? Sabi dito, some people in the community make goods or things we can buy. O sino kaya yun? Carpenters build a house. Bakers make bread. Farmers plant rice. O yung, kasi wala naman tayong farmers dyan na nagtatanim ng palay. O sabihin yung farmers din naman ang tawag sa taong nagtatanim ng gulay. Meron tayo niyan. Some give their services. O, katulad sa mga beauty parlor, yan. Nagbibigay ng serbisyo. Yan. Teachers teach. Driver bring us to places and barbers groom our hair. In cases of emergencies, there are also community helpers whom you can ask for help. Yan. May emergency daw, like police, firefighters, doctors, nurses, or midwife who can take care of our health and safety. So this is all about, yung week 5 po is all about community helper. Let us then respect the people in the community. Ipaliwanag po natin, kailangan din natin silang irespeto ang mga taong tumutulong sa ating komunidad. Halimbawa, kung pupunta kayo sa paaralan, sino ang makikita ninyo doon? Meron doon gwardiya. Babatiin nyo pa rin sila ng pag-aalang na pagbati. Pag nakita nyo yung guro, yung ating nurse, or kung sino man doon.
When you meet them, be polite and be courteous to them. Greet, listen, and obey them. So, yun po ang ating i-explain sa ating mga anak. Paano ang pagtrato sa ating mga community helpers at kung sino-sino ang mga ito. Next, sir. Next po. Sir Des. Pwede rin po kayong gumawa nung community helper, yung stick puppet, para mas maganda. Ito naman po, you can do it. Listen to your parent or guardian. Follow the directions. On a sheet of paper, sa isang papel daw po, write a community helper that you want to be when you grow up. Yan. Sulat nyo. Di-drawing nyo na. Tapos iyon yung gusto nyo. Paglaki ko, gusto ko maging isang doktor. Tapos i-drawing nyo daw yung mga, halimbawa kung doktor, ano ba yung ginagamit ng isang doktor? Katulad ng kanyang stethoscope, yung kanyang syringe, yan. Yun yung ginagamit niya na. Tapos kulayan nyo daw ang mga kagamitan ginagamit ng community helper na napili ninyo. Write on the paper, isusulat nyo daw sa papel, bakit nyo ito napili. Then share it with your family members. Sasabihin nyo. Siguro, tatanungin nyo ito mga mami, you can do it. Tapos yung huli, kung na-drawing na nila, pwede nyo naman din i-video. Ito, I want to be a teacher. And ito yung sample niya. I want to be a teacher. Meron siyang libro, meron din siyang isara. Ganyan po ang gagawin. Next, sir. Thank you, Teacher Vicky. Teacher. Si na po dyan, Teacher Kim. So para ituro po sa atin ang gagawin sa Homeroom Guidance Week 5, what I have learned, and share your thoughts hanggang sa Module Activity Week 5, Day 4 and 5. Nandito po si Teacher Kim. Ayan po. Good afternoon po, teachers and parents. So para naman po sa Homeroom Guidance Week 5, December 15, araw ng Miyerkules. So ito yung ating activity is what I have learned. So sabi po dito ang direction or panuto, listen to your parent or guardian as they read the sentences. Write yes if the sentence is showing respect to the people in the community and no if it is not. So I think mas okay na lang kulayan na lang po ninyo if ang sagot ng bata ay yes or no. So for example, number 1, the children listen to their teacher. Ayan, showing respect po ba ang pakikinig sa teacher? So, pag sinagot nila yes, so kukulayan po nila yung word na yes na lang. Okay, wag na lang po kaya gumamit ng dark color. Mas okay po yung light colors katulad ng yellow, orange, yan mga ganyan. Okay po ba yon? Next slide po. Ayan, so sa araw naman po ng same day din po, week 5, December 15, araw ng Miyerkules. So share your thoughts and feelings. So the direction is make a thank you card or write a thank you letter to a community helper who has done you a favor in your place. So sabi daw po dito, gumawa daw po tayo ng thank you letter sa community helper na tumulong po sa atin o nagbigay tulong po sa atin. So, for example, ayan, dear, for example, a teacher, siguro sa teacher na lang, dear Teacher Kim, thank you for helping us from pangalan po ng bata. Okay po? Ayan, nandiyan naman po yun sa ninyo, sa module po ninyo. Pwede pong lagyan nyo ng design, yung inyong, gumawa na lang po kayo ng sarili nyo thank you letter, ganyan. Tapos attach nyo na lang po siguro sa homeroom guidance, i-stapler nyo na lang po, ganyan. Yun po. Next slide po. Ayan. So, sa Module Activity Week 5, Day 4, araw ng Huwebes, panuto, kulayan ang larawan ng mga taong naglilingkod sa ating komunidad o paaralan na matatagpuan sa ating paaralan. So, for example, alin po ba dyan yung mga
tao na makikita natin sa ating paaralan. Ayan, syempre siguro. Ayan, sabi daw kukulayan. So ang kulayan na lang po ninyo, wag yung muka, siguro yung buhok, yung damit niya, ayan. Ayan, kung sino lang po yung nakikita sa paaralan. Next slide po. Ayan, Module Activity Week 5, Day 5, araw ng Biyernes. Panuto, kulayan ang magkaparehong bilang ng larawan sa bawat hanay. So, alin daw po sa bawat hanay, ang ibig sabihin ng bawat hanay, bawat row. So, sa bawat row po, alin po kaya dyan ang may magkaparehong bilang. For example, yung blackboard. Ayan, lahat ng blackboard. So, sa bawat box, may ilang blackboard daw po. May 4, may 2, may 4. So, yung magkaparehas na bilang daw po, kukulayan daw po. Yun lamang po yung gagawin, ha? Bawat ano po, row. Okay, next slide po. Ayan. Ako na po ba yan? Thank you po. Supplementary books. Thank you. Okay po. Thank you, teacher. Para naman po explain ang supplementary worksheet week 5, Teacher Lynn, itutuloy ko na lang po ba to kay Teacher Chanda? So yun na lang, Chair. Okay, sure. So, next po, Teacher Des. Ay, napindot ko. Yan. Para po sa day 1, hanapin ang bilang na 5 at kulayan ito ng dilaw. So, lahat lamang po ng bilang na 5, yun lamang po yung kukulayan. At ang nakasulat po dyan na pangkukulay daw po ay kulay dilaw. So, dapat po hindi po red, hindi po blue, dapat po dilaw. So, kung halimbawa man, tama po yung bilang na mga kinulayan ng bata. Tama nga. Pero ang ginamit po nila ay red or blue, ganyan, ibang kulay. Hindi, mali pa rin po yun. Kasi ang panuto po na nakasulat ay kulayan ito ng dilaw. Next po, Teacher Des. Day 2 naman po, iguhit sa loob ng kahon ang larawan ng ng bagay na isinasaad sa bawat bilang. So yan, yung ulitin po namin, paulit-ulit kami nila Teacher Early. Hayaan po ang bata na gumuhit. Halimbawa, teacher, hindi pa po kasi niya kaya. Pwede niyo pong sabayan. Sa ibang papel po kayo magguguhit. Sabihin nyo, ganito nakumuhit ng bola, gayahin mo ko. So, tapos yung bata po, siya po ang guguhit dyan sa loob ng kahon. So, sabi po dyan, gumuhit ng 5 bola. So, papaguhit nyo po siya ng 5 bola at ipabilang para matuto po siyang magbilang ng 1 hanggang 5. Next po, Teacher Des. So kung ano po yung nakasulat, yun po yung iguguhit ninyo ha. Bola, baso, bulaklak, yun po yun. Next, kulayan ng dilaw ang malaking letrang U at kahel ang maliit. So yan naman po, ma-identify naman po dyan alin po yung malaking letrang U at maliit na letrang U. So yung malaki daw po ay dilaw, at kahel yung maliit. Sundan po ulit ang kulay ha, parents. Hindi po pwedeng kung ano po yung gusto ng bata para po matututo po sila. Identification din po kasi yan ng colors. Kung alam po ng bata ang yellow at orange. Kahel po is orange. So, pagka mali po yung hindi yan yung tamang kulay, ito yung kahel, ito yung orange, ito dapat, yun po yung ipagamit ninyo. Kasi identification po yan, kung alam nyo yung color and identification din po siya sa letters at the same time. Next po, Teacher Des. Yun pa rin yun, Charles, parehas yung
Day 5. Okay po, para naman po sa pagbabalik ng parehas siya yung nailagay mo, hindi nagpalit. Ayun. So yan po, paalala po, i-ano na po ito, screenshot nyo po para hindi nyo po makalimutan. Ang retrieval po ng modules and worksheet, kailan po ibabalik po ito? December 17. Next week na, next pa naman po. Diba sa Friday po is 10. Ngayon po sa susunod pa po na Biyernes, 17. Ang anong oras po ang balikan? 8 to 11 lang po. So please po parents, kung hindi po kayo makakapunta ng tamang oras o hindi man po kayo makakapunta ng tamang date na yon, inform nyo po si teacher kasi naghihintay din po kami. Minsan po yung meron din po kaming ibang lakad. Halimbawa, kung yung 11 a.m. po na yan, sakto umaalis na po kami. Minsan po nag-i-stay, swerte po kayo kung maabutan nyo po. Pero kung halimbawa man po aalis si teacher, pagdating po ng 11, nakaligpit na po, aalis na po kami. So, iiwan po namin sa guard. May mga ganun po kasi kami instances. So, para alam po namin kung sino po yung iiwan, nung ano, kung meron man pong makukuhang, ay, hindi, Teacher Arlene, balikan lang pala to, no, sorry. So, sa balikan po, iiwan nyo po doon sa kay Kuya June. Pero, palagyan po parents ng pangalan. And kung malalagyan din po ulit ng plastic envelope, Arlene. Oo, sir, pwede kung meron sila. Oo, O kaya kasi or stapler. Opo, kaya i-fastener para yung lahat sama-sama, hindi po Okay. magkahiwa-hiwalay. Kasi kapag binalik nyo po sa amin, pinasa, pagka hiwa-hiwalay, mahirap pong hanapin, baka maihalo-halo na po sa iba. So, mas maganda po kung hindi po, kung naka-plastic envelope or kaya po naka-fastener or pwede din po yung naka-folder. Basta intact po siya, magkakasama po, yung alam nyo pong hindi mawawala yung module po. At please po, lagyan po ng pangalan. Ayan. Kasi kapag wala pong pangalan, yung bawat papel ng bata, magkakahiwa-hiwalay po. Katulad po yung sa akin, nung nag-check na po ako, meron pong ibang module na walang pangalan. Okay lang po yun kasi yung ngayon, plastic envelope. So, pag bukas po namin, nakaisang, alam, kahit yung iharap lang yung merong pangalan, alam ko na yung lahat ng Pero kung hindi nyo po siya i-plastic envelope, isa-isahin po, lagyan po ng pangalan. Next is ano-ano ang ibabalik po sa December 17. Ito po yon, module, activity, worksheet, week 1 to 5. Week to week 5, supplementary worksheet week 1 to week 5, and then homeroom guidance week 1 to week 5. So tignan nyo pong mabuti sa taas, may mga nakalagay naman po kung module activity or kung supplementary worksheet or yung homeroom guidance po yung Yes, sir, ibabalik. tapos linawin natin ha. Yung natanggap nila na 2 booklets na second quarter na module, hindi nila kailangan ibalik yun. Yung sinabi natin na hindi nila sasagutan. Yung hindi English, po yun mga mami, oo, yung naka-English na module, wag nyo po na ibalik sa amin. Basta po, etong 3 lang po yung kailangan yung ibalik. Yung module activity worksheet, ayan po yung huli namin binigay sa inyo. Week 1 to week 5 lang po kasi ayan na po yung tapos natin. Then supplementary worksheet, yung isa po ulit na inabot po namin sa inyo, yung nakaban paper po din. Week 1 to week 5 lang din po. Saka yung homeroom guidance natin. So pakitandaan na lang po, ang pasahan po ay December 17. So ayun lamang po. Ayan po. And then next po, Teacher Des. Ayan. And parents, padala po kayo ng ballpen. Kasi pagka, kunyari po inaano namin, para
pagka may mga pipirmahan po na kailangan, di ba, Charlene? So, lagi po kasi merong walang ballpen po. So, yun po. So, kung may nakita ko kanina dito may mga tanong na eh. Ayun. Ayan, ma'am, pwede po malaman yung picture po sa week 5 na day 1, yung silid-aralan po, malabo po yung pagpipilian. Sure, pabalik nga. Sa module yata to, sure, module. Oo, yung activity. Module activity. Silid-aralan. Tama ba? Oo, sure, yung sa silid-aralan daw. Week 1, sure. Day 1 pala, day 1. Day 1. Oo. Yung pinaliwanag ko kanina. Oo, sure. Yun, no? Ayan, Ayan. yan. Silid-aralan, ito. Blackboard. Yung syringe. Lamesa. So, ayan po yung... Siguro kasi siya sa pag-photocopy. Mami, pagka mga malabo yung mga pictures, pwede nyo po i-PM yung mga teachers po ninyo para masend sa inyo yung soft copy po or screenshot nung soft copy ng mga worksheet po na malalabo. PM nyo lang po yung mga teachers po ninyo para po at least mag-guide din po kayo. Kasi yun, dyan po sa binigay po namin ng worksheet, medyo lumabo na po yung mga pictures dahil sa pagdiriso po or sa pagpapa-photocopy. So, yun po. Any questions pa po? Ito, sure. Ma'am, yung sa collage, sa homeroom guidance, pwede po ba mag-print ng picture? Then yun po ang gagamitin sa collage speaking. Pwede po. Basta po kung may kakayahan kayong mag-print or mag-print ng isang community helper, pwede naman po sa kanyo i-collage. Pero kung wala kayong kakayahan mag-print, yung gaya na sinabi ni Teacher Vicky, drawing nyo na lang po. Tapos pakulayan na lang sa bata if ever po. So, ayun po. Teacher, wala pong paliwanag yung sa week 5, day 5. Yun yung yung nadoble yung lagay na picture. Oo. Sure, pakita mo na lang yung mismo kayang day 5. Nasa natin yung G Drive eh. Di ba, Charlie? Nahanap ko na po. Ayun. Kung wala po bang print, pwede po ba? Opo, mami. Pwede pong pwede pong i-print, pwede pong mag-drawing, or pwede pong maggupit po kayo sa lumang mga magazine. Basta kung meron po kayong makitang picture po ng family na kung saan po kayo makakakita. Wala pong problema po. Wait lang po Go lang, Charles. Ang dami pa naman yan, yung hanapin sa Ayan, yan po yung author. Panuto, ito na po parents yung sa week 5 po ng day 5 supplementary worksheet. Kulayan ang mga larawan. Isulat sa guhit ang nawawalang letra upang mabuo ang pangalan ng bawat larawan. So, ikukulayan lang po lahat ng larawan at isusulat lang po yung letra na nawawala, yung nasa unahan po. Yan, katulad po niyan, unan. Ano po yung letrang nawawala? Letra na may tunog na U. Ano po yon? Yung letrang U. So, isusulat lang po, ipasulat lang po sa bata. Yun lang po. Any questions pa po? Malinaw na po ba ang mga pinag-usapan po natin sa week 5 saka week 4? So, if there is no questions na po, proceed na po tayo for documentation po. Open na lang po tayo ng mga cameras, parents. Ay, Churdes, o nga po, attendance pala, Churdes. Wait lang po, hanapin ko lang. Send ko. Sige. Ma'am, may question. Ma'am, attendance po yung activity sa kindergarten, week 1 to 7. Activity sa kindergarten, week 1 to 7. Ano pong activity? Anong activity po Week yun? 1 to 7? Yung activity, module activity ata. Ano ba? Ay. Module activity. Yung module yung binigay natin na huling-huli siguro.
Baka yung booklet yan. Ano yun? Ano po, Mami, pa-clear po ng questions po ninyo, Mami Miko, Miko ba to? Ano pong module, ano pong activity sa kinder? Ano po yung anong week 1 Ano to yan? 7 po? Sino yung parent? Miko. Miko Arellano. Di po kasi namin alam kasi po wala yung mga... Ah, I-unmute po kita, mami. Magsalita ka po. Ayan. hindi Kanina nila sure hawak siguro yung module baka nandun sa magulang. Tanungin na lang sa advisor. Oo. Pinsan lang po kasi yung baka hindi pa niya hawak yung Sino kaya ang teacher ni Arellano? letter A eh. Sino may hawak ng A? Kay teacher Ayan, kay Teacher Grace, may Arellano daw siya. Teacher Grace. Teacher Grace, ano ba pangalan ng Arellano mo? Sir, yun na Bakit may Hindi oo nga, Char, merong echo, pero hindi naman ako wala akong double device. Naka-mute pareho. Saan ang kagaling yung egg? Bakit kaya Minulto tayo ng Hello, Mami. kaya nagmadala yung ano mo? Ayan, kay Teacher Grace, nag-e-echo na. Nag-echo ba? Oo. Ayan, oo nga. O, ikaw din click. Baka sa Zoom. Ay, Miko. Yung si Mami Miko po. Kanino pong bata yon? Kaninong section? Ay, anong section? Alin pong activity? Si week 1 to 5 lang po kami. Pwede nyo pong i-chat kung hindi kayo makapagsalita. Kurt Johan Arellano. Kurt Johan daw ba? Churdes? Ay, hindi pala. Ikaw pala yung Chat yan ni Teacher Grace, Cher, yung nabasa mo. chat ko pala yan. Ay, Mami Miko, ano na lang, Miko ba? Or Daddy Miko Arellano, i-chat nyo na lang po yung teacher ng bata. I-PM nyo or i-text nyo na lang po. Teacher, yung HG po, week 3 to 4, page 9 po. Kasunod niya, page 12 na po. Wala yung page 10. Then next po, page 11, tapos 12 ulit. Kinder Yellow. Parents, pa-check po yung HG po ninyo kung ganun din po or baka mamaya sa kanya lang kay Mami, kanino po ba to? Mami Charlotte ba? Baka po kasi sa kanya lang kulang ng page or lahat po. Uy. Ayaw mo na lang yung slides. PowerPoint. Same lang daw. Same. Ayun, same lang daw. So, ibig sabihin, oo. Ano yan? Nandito sa natin. Echo. Riso. Oo. Sige po, parents, kung ano na lang po yung page na meron, yun na lang po yung sagutan kasi nagkulang po ng riso.